We're here guys! Touchdown! Cancun International Airport! Grabe yung pagod natin. Also, medyo nape-pressure ako sa part na yun kasi na-delay yung flight natin tapos nag-book tayo ng airport transfer. May atake, self-bag drop. O, diba? Turit-turit ka dyan, oh. Quanto cuesta? Hindi ako mapaniwala na nakakuha tayo ng ganito. Dito, tiga nyo, 5 peraso, 100 pesos. Para mang piyesta talaga, mayroong mga pabanderitas na ganyan. Ito guys, ang ating order for today's video. Ang dami pala niya, Diyos ko po. Bakit ganun? Ang lakas nito kanina. Ito ang ating room. Tanananan. Yeah, see? May reserva i-desayuno buffet? Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, for today's video, pupunta tayo sa after Mexico City, isa sa pinakasikat na city outside sa capital area, which is ang Cancun. So, doon sa Cancun, doon nyo po matatagpuan yung Chichen Itza and also yung coastal and beach side ng Mexico. And ngayon, ang gagawin natin ay papunta tayo doon ngayon kasi andito pa tayo ngayon sa Mexico City. Ayan. So, nagbook po tayo ng Uber. Dito po sa Mexico, walang Grab. So, Uber dito, super convenient at super safe. So, ang babayaran po natin is 300 Mexican pesos papunta doon. And ang tip ko lang sa inyo, pagka nandito kayo sa Mexico, it's giving parang, what do you call this? Colombia and even India, na kung saan, kapag sasakay kayo ng Uber, kinakailangan yung ibigay yung 4 pin or digit para mag-match kayo, okay, ng driver. So now, ito, papakita ko lang sa inyo yung vibe ng ating biyahe. Yan. Medyo maaga-aga pa, pero ang flight natin 8 o'clock originally, pero na-delay tayo. Ang flight na natin ngayon is 9 o'clock. So time check, what time is it? Ang oras po ngayon is 5:24 ng hapon. Bali, ayan guys, sasabihin ko na ngayon pa lang na yung ticket po natin ay 14,601 pesos. Philippine pesos yan So, from Mexico, 8:45 PM originally yan. Pero 9 na ngayon yan. So, ang dating natin nun is 11:58 PM. Pero, since delayed tayo, 9:15 PM na yung alis natin. Then, ang dating natin doon is 12:03 AM ng madaling araw, Yun lang ang problema kasi kapag ka mga ganitong klaseng arrival is wala na yung mga public transportation system usually. Kaya ngayon ang ating kailangan ng gawin ay nag-book na tayo ng airport transfer sa trip.com kasi kapag ka diamond na kayo doon, madalas kayo nag-book, merong free upgrade. So ganun siya. And ayan, nandito pa rin tayo sa Mexico. Huwag kayong mag-alala, dito sa Mexico safe. Pero again, kapag naglalakad naman kayo ay matsyag ganyang level, pero safe siya. I can attest to that. Wala akong naramdaman dito na parang unsafe something or so on. So ayun na. Hindi siya yung tulad sa Colombia, ganun. So pinagkukumpara ko lang yung dalawang Latin American countries na napuntahan natin so far. And alam nyo, kung napanood yung previous part ng Mexico City vlogs natin na leg, sinabi ko din na gusto kong bumalik dito. Feeling ko hindi enough ang 3 full days sa pag-explore ng area. Napakadami pa natin hindi nakita, hindi napuntahan, hindi nakain. Tingnan nyo ang saya nila yun. Diba? Ganyan dito sa Mexico public transportation system, okay na okay. May natira pa nga sa laman doon. May natira pang laman yung Mi Card natin. So ito po yung tsura ng Mi Card. Ito ay parang Flip Card, counterpart ng Pilipinas dito. Ang ganda dito, natutuwa ako. And masasabi ko lang, hindi siya tulad talaga ng mga napapanood natin sa mga series, sa mga Netflix and so on, na parang medyo madilaw-dilaw or ma-grayish yellow yung vibe. Hindi siya ganun. Though alam ko namang hindi ganun, pero iba kasi yung mga pinoportray sa social media talaga, tapos sa mainstream media, guys. I love it. I love this country. Ang saya. And nagkakaintindihan tayo dito. I mean, may mga punto na naiintindihan natin sila. Meron din namang hindi at di naman tayo fully nakakaalam ng Spanish, di ba? Pero like kunyari yung mga 1, 2, 3, ganyan, mga buenas tardes, buenos dias, ganon, a todos, or even mga como te llama, mga ganyang level, ganon, naiintindihan natin yun. And also kapag ka uno momento, mga limonada,
mga yelo, ganun. Mga naiintindihan, nakakatawa, yung ganun. Natutuwa ako, parang sabi ko ganun, oh my God, after Spain, ito yung parang isa sa mga comfort country natin na Spanish-speaking country. I love it. Okay, dami ko na sinabi. Balikan ko na kayo kapag nasa airport tayo. Ito na guys, we're here. Dito tayo ibinaba ng Uber. Hanapin na natin ang ating airline. Wait, hanapin natin kung saan dito. Let's check. Nagtanong tayo sa guards para mabilis. So, sa baba daw tayo. Yung itsura guys, tanong-tanong lang kayo kasi may mga sign na parang hindi akma eh. Sa arrivals tayo dinadala pero yung mga tao kasi dito tayo tinuturo na domestic departures daw. Ito nga pala yung gamit nating maleta. Ilang taon na. Yan, World Traveler Taipei 3.0 Large. Daming kainan dito, ATM, money exchange. So kasalukuyan guys ngayon ay umuulan. Sana naman hindi umuulan sa pupuntahan natin. Kasi yun ay isang coastal area, opo. Fairness, saan layo ng pinagbabaan sa atin ng Uber. Inilagay ko sa Uber, Volaris. Pero, Puerta 3 pa. Kanina pa tayo naglalakad guys. Nasa Puerta 5 pa lang tayo. Tas 4, ayun pa. Doon pa sa dulo yung 3, opo. Ito guys, yung Puerta 3. And ito yung Volaris. Ang galing din no, nasa arrivals hall area yung ano nila. Check-in. Nakahiwalay. Opo. May atake, self-bag drop. Walang mga counter. I mean, yung tao. Ayan, oh. Internationales. So, ang sistema nila dito, meron ditong check-in counter. Yan. So, check-in muna pala tayo. Kukuha muna tayo ng boarding pass. And saka tayo magbabagdat doon. So, dalawang step. Okay, guys. So, after nyo pala mag-check-in na dito na agad. Hindi na kinakailangan pang kunin yung maleta para i-transfer dun sa self-bag drop. Yun kasi sabi sa atin kanina ng staff. So, kinuha na nila. Then, this one yung boarding pass natin. Para lang siyang resibo. Okay. Hindi siya yung parang matigas na papel. Actually, 2 hours pa bago mag-boarding time. 6 PM pa lang. 8 sakto yung ano, yung boarding. Ito itsura ng security check. Tapos na tayo sa security check area. And as usual, ihiwalay nyo lang yung inyong laptop. Then okay na. Ayan! Boarding gate time! So far, wala pa tayo guys, wala pa tayo ditong flight. O yung may Madrid, Paris, Monterrey, Frankfurt, LA. Kahit pala international dito. Ayan, Cancun tayo. Ay, hindi yun eh. Ayun. B. Sala B. Pero wala pa. B lang nakalagay, hindi pa number. Let's go guys! Grabe, ang tagal. Kanina pa yung flight natin na 8 o'clock. 10:01 na. So, ang tagal na delayed. We're here guys! Touchdown! Cancun International Airport! Hindi na ako nakapag-vlog doon sa mismong aeroplano kanina. Nakatulog ako. Nakakapagod. I mean, napagod ako dun sa ganap. So, ito yung itsura. Ayan, we're here sa airport. And grabe yung pagkaka-delay ng flight natin. Like, literally, 1:43 AM na July 25. Opo. And also, from there sa Mexico City, merong 1 hour time difference dito sa Cancun City. So, medyo ganun siya kalayo. So, ngayon, from Manila, 14. Ha? Paano? Nalilito ko. Ayan, tama. So, sa Manila, 2:44 PM. Mexico City is 12:44 AM. Tapos ngayon sa Cancun, 1:44 AM. Also, medyo nape-pressure ako sa part na yun kasi na-delay yung flight natin. Tapos nag-book tayo ng airport transfer. Sana meron pang free waiting time yon sa trip.com, no? Kasi kukuha pa tayo ng maleta. Ayan, baggage claim, entrega de equipaje.
Ramdam na ramdam natin dito yung sea breeze, ocean breeze. Dahil nga coastal area nga ito. Ayan, this is what it looks like. Grabe yung pagod natin. Nakakapagod pala kapag ka talaga no? Pagka talaga mga airport day, para nakakahapo yung feeling niya. Oh my God, nag-enjoy ako sa mga ganitong ganap-ganap. Sa mga ganyan-ganyan. Okay, sige. Ito na kami. Yan. Gusto niyo yun? Para tayong bata. Ayan siya. Bienvenidos al juego. Yan. May rent a car dito, oh. Ito itsura. Mapas. Ang lamig dito sa airport nila. I like it. Hindi tinitipid sa hangin. So, fun fact lang guys about dito sa Cancun International Airport. This one, ito po ay nagbukas noong 1974. So, dito yung ating baggage claim area. Hintayin na lang natin. Laki-laki din siya ha. Also, itong airport na to, nag-offer siya ng non-stop flights sa North America, South American countries, Europe, and even the Caribbean countries. So, ganun siya. And meron din nga tayong mga natatanggap na message sa mga mahal natin na viewers dyan. So, mga base sila sa Amerika, sinasabi ganun, Ivan, I'm looking forward sa Mexico City travel vlog mo dahil puro Cancun lang daw yung pinupuntahan nila kasi natatakot sila sa Mexico City for some reason. So, ibig sabihin, kung gano'n ang tono, ay mas pinupuntahan to ng mga ibang mga taga-USA kumpara doon sa Mexico City. And also, meron akong friend na yung mother niya is mas nagpunta din dito. Si Maki Santos. Ayan, shout out sa'yo Maki Santos and Mami Pinky. So, yung mother niya, nagpunta dito daw sa all-inclusive resort dito or something, ganyan. Pang mayaman yung tayo, Ibis Hotel tayo dito. Ganun yun. Okay, kunin na natin yung maleta natin at magmadali tayo para mapunta na tayo dun sa driver natin. Opo. Tapos tayo pa yung una, no? Oh my God, atin yung una. Atin yung una. Ayun. Yung merong tali na green. Kakatuwa naman. Ayan. Okay. Let's go. Excuse me, thank you. Let's go guys. Ayan o, di ba? Safe and secure din nakarating ang maleta natin. And also, napanood ko kasi isang pinanood natin na travel vlogger. Lalagay ko dito yung video niya. So, ang sinabi niya kasi, itong Cancun daw, sikat daw to sa may history na nagbubukas ng maleta. So if ever, kapag ka ganun, para sure lang kayo, kasi baka mamaya wala kayong parang strap na ganyan, is ang gawin nyo, kapag ka pupunta kayo dito, bumili na kayo ng strap before flying here, or iparap nyo. Meron namang rap-rapan sa Mexico City. Nos Vuela, Mexico. Ayan na tayo. Tourists. Ayan. I'm really sure nandyan sa labas na yun yung ating driver na pipick up. So, diretsuhin natin. Nagtanong tayo sa guard, kailangan daw lumabas. Tapos, pumunta dito. Pag ganun. Daw. So, dito daw. Okay. So, hanapin natin ang Titan. Open. Yan, dito tayo. Tingnan nyo, buti na lang meron tayong kasabay na naglalakad dito. Opo. Ayan. So, we feel safe naman. Ito ba? Ah, hindi dyan. Saan tayo papasok? So, iikot. For the ikot. Medyo hindi din maganda yung parang layout ng airport. Kasi pag lumabas ka dun sa isang door, pupunta ka na dito sa kabilang side, lalabas ka talagang todo. Diretso tayo. Grabe, ang init! Para hanapin natin Titan Transfer. Yung pangalan. Okay. So let's look.
Me? Yeah, Paul. Paul Ivan de Guzman. Hello, hola. Hello. No. Only a few. Gracias. Kung mag-airport transfer kayo guys, unang pintuan pa lang lumabas na kayo ha. Ayan. Kasi tayo sa pangalawang pinto tayo lumabas kasi doon yung general public eh. Ito guys, sa isang option. So, itong Ado Aeropuerto. So, ito, shuttle bus siya. Explain ko sa inyo mamaya kung paano naman yan. Pero tayo, mas pinili nga natin yung less hassle experience ngayon. Para diretso na tayo, okay? Ayan siya. Yeah, see. Nice to meet you also. Sakay na tayo guys ngayon dito sa sasakyan natin. So, from here, and 15 minutes. Pero, sabi niya is 20 to 25 minutes daw. Ayan siya. Ayan. Ito na tayo sa ating hotel. Wait, check lang natin. Ano na tayo nakakalimutan. So, may nakita tayong 7-Eleven doon sa labas doon. So, pasok na tayo. Uy, may Walmart sa baba, oh. Pero sarado, bukas yan. Yan, Venido. Oh, it's closed. Guys, we're here na. Ito itsura. Ibis. Hola. Check-in? Wait a minute. Here's my reservation. Here. Okay, gracias. You need my passport? Yeah. Okay. Here. Gracias. Sorry? English. Only a few Spanish. Okay. Mi reserva y desayuno buffet? No. No. Okay. It's only room. Okay. No worries. Gracias. Your reservation is only for one person for 4 nights. Yeah, 4 nights. Gracias. Also, you have agua frio? Please, dispenser. Okay. Gracias. Mayroon sila guys water dispenser dito. Okay, like as a person na mga uhawin, libre. Gracias. Okay, so guys, ngayon nakapag-check-in na tayo. So ito yung Ibis Cancun Centro. Actually, nilagay na natin yung maleta natin doon sa taas. Pero nagsimula lang tayo dito sa baba para maipakita ko sa inyong maayos. So, ito po yung itsura ng lobby. Ang laki nito, mas malaki ito kumpara doon sa Ibis sa Mexico Alameda na pinagstayan natin. And kung obserbahan natin, tingnan nyo. Meron ditong timbangan. Ayan, if ever, kung gusto nyo magtimbang-timbang. Ay, nakalagay din dito excess baggage fee, oh. Ang galing naman! So, yung excess baggage fee ng... Ito, Volaris tayo eh. So, 50 Mexican pesos per 5 kilo. Andiyan lahat. So, kapag ka, kunyari, Air Canada, 100. Ayan siya, okay? So, at least, meron kayong ganyanan dyan. And I think nag-offer din sila ng tour dito. Pero di na tayo mag-avail ng tour. So, ito itsura ng lobby. Hola. Ayan. So, ito naman yung kanilang bar. Ayan siya. Sarado siya ngayon actually. Pero nakakatuwa, mayroong supermarket dyan sa baba, Walmart Express. Makakagawa tayo ng episode ng grocery vlog. Nakakatawa. Nasa baba lang yung So ayan, Ibis Music. Tapos ito, yung buffet area. Ayan siya. If ever, kapag gusto niyo mag-breakfast buffet, though walang laman ngayon kasi, ngayon po ay 3 AM na. 3 AM na tayo dumating at nagkanda delay. Pero mapakita ko sa inyo na ito. Ayan, if ever kung gusto nyo ng desayuno buffet, meron kasamang gisado, carnes frias, frijoles, fritos, cafe, jugo leche. Ayan. Cereal, fruta fresca, yogurt, basta 290
Mexican pesos per person yung buffet nila. Ayan, di ba? Ayan yung itsura ng view dito, di ba? For today's video, opo. Ayan. Yung part pala na may grocery store sa baba, winner na yung part na yun for us. Tapos nag-check ako mabilis yung wifi nila. Yung itsura ng kanilang elevator, napakaluwang. And again, the key card. So, may additional safety feature, di ba? So, ito lang yung floors nila. May 5 floors lang. 4, 5, 6, 7, 8. I think yung pang floor 1 to 3. Baka yun. Mall siguro yun or so on. Check na lang natin bukas. Para makita natin. Ayan. Ano titignan nyo? Meron din ditong plansyahan. Kada floor meron naman yan. Ever. Ito yung itsura ng hallway. Ito ang itsura ng ating room. Tanananan! Before we start our quick room tour, so ito po, ang nabook natin is double bed. So, 13,859 pesos for 5 days and 4 nights. So, pumapatak po na presyo kada gabi is 3,464.75 pesos. Yan po yung presyo ng ating hotel room na papakita ko sa inyo ngayon. And also, if interesado kayo mag-book ng hotel dito sa Cancun or kahit sa Mexico at kahit sa ibang bansa pa man yan, feel free to use these codes. Lalagay ko dito. Meron tayong Agoda code dyan. 5 times yung pwedeng magamit yan. At meron tayong Klook code. 1-time usage naman yan. And again, para for easier na ma-redeem nyo yung code, ilalagay ko yung link sa video description and also sa comment section. Okay? Pagpasok nyo sa pintuan, ganito yung bubungad sa inyo. So, ayun yung maleta natin. At least may reference kayo kung gaano kalaki yung space. So, XL size yan. Tingnan nyo, maluwang pa. And meron ditong full-length mirror. Ayan. Hello! Full-length mirror. Tapos, ito yung pinaka-toilet. So, ayan po yung toilet natin for today's video. Super simple lang. Ayan siya. Ito siya. Meron shampoo dyan, conditioner. Ayun yung shower. Tapos, ayan. Simple lang yung ano. Actually, puro ganito lang naman yung ano din. Ganito lang din yung layout ng mga toilet so far ng Ibis na natutuluyan natin. Tapos meron siya hair blower. Tapos ito yung mga towel. Tapos ayan, ito yung bed. So may dalawang pillow dyan. May bedside table dito and also here. Tapos ito yung controller ng aircon. And alam nyo, mas nagustuhan ko yung lamig ng aircon dito kumpara dun sa Mexico Alameda. Kasi tingin nyo, ewan ko naririnig sa screen ha. Naririnig nyo ba? Ang lakas ng buga ng hangin dito. Like, feeling ko magiging Antarctica tayo sa mga susunod na araw. Ganon. Tapos meron smart TV, so pwede mag-YouTube dyan and so on. If ever. Ganon lang din. Same lang din yung layout halos, no? Nung una nating hotel doon sa Mexico Alameda. Pero parang mas maluwang to. So, ayan. Tapos meron dyan pa upuan, telephone, saksakan. Ito, may kutsyon dun sa mga ibang Ibis dito, wala. So, pwede natin dito for sure ilagay yung maleta natin. Kasya kaya? Kasya may maleta dyan. Basta yan siya. Tapos meron silang pagpack na ganyan. Tapos, ayan. Pasampayan. Okay? So, also, nag-provide sila ng ganito. Kapasagin yan, ibabalik din yan kapag ka nag-check out. So, sabing ganun, kasi meron tayong welcome drinks. Dahil nga, kapag ka mag-check-in, merong welcome drinks, ganyan. Pero, sabi nga nun, bukas daw i-claim kasi sarado na daw yung kitchen. Kasi madaling araw naman na tayo talagang dumating, di ba? So, ito po yung itsura ng bintana. Ayan. Yung view, wait. Sasara ko ilaw. Ayan, nakikita na ba? So, tignan nyo tong nasa baba, guys. Parang residential area yung mga nandyan sa bandang dulo na yan. And also, dito, ayan na, izozoom ko Wait, di pala. Ayan, izozoom ko. Merong 7-Eleven dyan sa baba. So, yung part na yan, helpful yan. Actually, kahit na hindi 7-Eleven, merong grocery store sa baba eh. Kaya makakapag-grocery tayo if ever we need, di ba? Kapag kunyari gusto natin ng kanton, o merong grocery dyan, gano'n, tapos may mainit na tubig sa baba para makakuha. Ang nagustuhan ko din dito, guys, is ang bilis ng wifi. Pakikita ko, ayan. Check ulit natin ha. Lagpas 100. Tadadadan! Ay, bakit gano'n? Ang lakas nito kanina. Ba't ganito ngayon? Kanina malakas to. Nung nasa toilet tayo na nag-ano tayo. Check nga natin one more. Grabe, pinahiya mo ko sa kanila. Sabi ko pa naman ang lakas-lakas mo. Ayan, itry natin dito sa side ng pintuan. Pag yan, di malakas. Oh,
Dito lumalagpas ng 100. So kailangan pa na nasa pintuan. Doon, ang bilis doon, 50 lang yung download. 30 to 50 yung download. Tapos, 100 plus yung upload. Pero dito, yung download is 118 Mbps. Tapos, yung upload is 100, ayan, basta 100 plus Mbps, di ba? At least. So, yung signal pala, dito pala mabilis kung kayo mag-upload kayo ng pangmalakasan. Tapos dito, sakto-saktuhan lang. Pero syempre, okay na yung sa atin yung mga ganong klaseng kabilisan. At least, meron tayong Wi-Fi test dito para kapag ka sa mga work from home vacationers na mga kababayan natin dyan, meron kayong idea, di ba? Good morning guys! Today's another day at ngayon tayo po ay mag-explore na dito sa Cancun. And actually kakain na muna tayo tapos meron tayong pupuntahang 3 spots na super famous dito sa city center. And yung mga susunod na araw yun ay mga medyo malalayong side. So time check, it's already 12 noon. So nakatulog naman tayo ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 8 hours. 8 hours naman siya kasi hindi ba nga na-delay tayo kahapon tapos meron pa tayong ginawa mga trabaho, ganyan. So let's go! Mag-brunch na muna tayo. Okay, so view check sa ating bintana. Ito po ang itsura, opo. Ayan siya. So, ang lakas makaputi-putian ng view natin for today's video. Alam niyo yun, yung parang hindi siya mukhang Santorini, pero parang yung Santorini vibe na binibigay sa akin. I know, hindi pa ako napupunta doon. Sinasabi ko lang na puro white yung house. Ayan siya. So, basically, hindi tayo nakatapat sa ocean. Lumabas na tayo kasi ngayon nagkikrave po tayo sa sabaw, opo. Nakailang araw na tayo na puro Colombian, Mexican food. And also kumain tayo ng one time ng Filipino food sa isang Filipino restaurant. Pero sabi ko, gusto ko ng ramen naman, ganyan. So naghanap tayo dito sa tabi ng hotel natin. Mall po siya, opo. Kaya ngayon, let's go there. So ito guys, yung itsura sa labas. Ay, merong cafe dito sa natin, oh. Sa labas ng hotel. Tapos ito yung Walmart Express. Yan, may grocery. Ano vibe dun? Meron ba dyong daanan? Nakakatuwa, may grocery sa tabi natin. Diba? Sakto-sakto. Kaya sa mga susunod na araw, mag-grocery vlog tayo. Pangako yan, ang dami nag-aabang ng grocery vlog natin. Ito, may kainan dito. Though sarado pa siya, ang pangalan, Always Healthy. Tignan ko ano yung meron dito sa baba. Oh my God, may laundry! Ayan, lavanderia. Planchado, tintoreria. Tapos ayan, basically parking lang siya tapos hukuhan, nail, something. Nakakatuwa, at least mayroong ganyan, oh, di ba? Parking lang siya ng mismong parang semi-mall. Basically, pwede tayo magpalaba. Di ba? Yun ang problema kapag ka long travel. Laging laba-labang ganun. Alam nyo guys, sa mga Pilipino dyan na based sa United States of America, medyo mabababawan kayo siguro sa dream kong puntahan sa Amerika. Alam nyo ba, dream kong puntahan? Costco, Target, Walmart. Yun yung mga gusto kong puntahan dyan sa bansa nyo po. So tatawid tayo doon, andun yung kakainin natin na restaurant. Ayun, may restaurant din dito. Sa Brozi. Diba? Ayun yung ating hotel, Ibis Cancun Centro. Isang buong building siya na madami. Dolce Sobreto. Ito yung mall, Las Americas. Let's go in. Yan. Ang daming kainan dito if ever kung gusto nyo. Ayun, nandiyan Comida China. Nakita natin yan. Which is, may mga rice dyan. Pero ito kasi na-research natin. Ninja Ramen. Diba? Mga Asian food. I like it. Ito siya, oh. Meron siyang asadero, bubayaw, Cancun grill. So tasty. Manok siya. Monkey papas. Tapos ito, Comida China. So, dalawang ulam, 200 pesos. Ang cravings talaga natin guys ay sabaw. So, magsasabaw-sabaw muna tayo. And itong Ninja Ramen talaga, inilock in natin sa utak natin eh. This one. Let's go. Ito guys, ang ating order and combo ramen, chashao, tapioca, 270 Mexican pesos. Ayan. Do meron sila ditong kanin if ever kung gusto nyo. Arroz con res, ayan, arroz combinacion, chow mein de camaron, broccoli con res. Ayan, dami silang options dito. So, yung milk din nila 55.
Okay, order na tayo. Dumating na guys yung order natin. Then, ang binayaran natin is 270 Mexican pesos. So, ito yung ating boba tea. Hindi tayo nagpalagay ng sugar kasi meron tayong sugar. Kung naaalala nyo to, ito yung binili natin sa Singapore, sa Mustafa. Ayun siya. Yung madami siyang laman actually. Kaya lang medyo natatakot ako minsan baka mamaya tumapon siya. Pero ito siya yun. Nakikita nyo ba? Ano siya? Stevia. Equal with stevia. So, this one ay ano siya? 0.3 kcal. O, di ba? Saan ba ito gawa? Sa Neuchâtel pala to. Switzerland ginawa. So, yun. Pagkagano, para ano tayo? Atake yung ganap. And I'm so excited sa kakainin nating ramen. Parang nakikita ko na siya. Ito guys, ang ating order for today's video. Ang dami pala niya, Diyos ko po. Ayan, laki. At least makatikim tayo ulit ngayon ng sabaw. Hindi tayo puro mga tacos, birria. Yan. So, kain na tayo. Tikman natin yung sabaw. Grabe, nag-is ko na tuloy yung Kata Furyo sa Akihabara. Ibang level yun eh. Sarap din siya. Kaya lang, yung lasa niya is parang yung mga instant noodles sa atin. Ganun lang. Pero okay lang din sa akin. Parang ganun yung vibe na binibigay niya. Tikman natin itong meat naman. Ay, medyo makapal yung meat ah. Sana malambot. This one. Hindi din ganun kalambutan. Okay naman. So kung bibigyan ko siya ng rate sa inyo, 7. Okay siya, pero sakto lang. Guys, tapos na tayong kumain. So, ito yung itsura dito. Ito yung itsura ng mall. May mga bilihan din ng damit. Del Sol, saka Coppel. Tapos plus vision, pang salaminan. Malawang din siya. Pero ganun lang siya, paikot lang. Ito na guys yung Uber natin. So pupunta tayo sa Mercado 28. Isang traditional market yun dito sa Cancun. Hola! 0114. Gracias. Okay guys, so we're here na sa Mercado 28. So ito yung itsura niya. Actually, this one, yung pinaka-famous sa traditional souvenir market dito sa Cancun. Ayun siya. Nasa downtown Cancun lang to. About 2 kilometers from Hotel Zone if ever. Ayan. So, saan ba tayo magsisimula? Pero ayun yung itsura niya. I-check lang tayo. Uy, tingnan niyo, tequila, Coralejo. Diba? Ayun siya. Check lang. Oh, it's vibing. Ayan. Mga magnet dito, 7 peraso, 100. Tapos dito, nagpapa-free taste sila ng tequila ha. Pero hindi tayo mag-free taste. Ito. Gusto kong bumili ng ganito guys eh. Kaya lang, di ba? Mga mamaya di sa ating cash. May si Messi oh. Di ba? Ayan siya. Mga magnet. Ayan. The famous sombrero. Dito. Ayan. Iba't ibang mga ano. May mga tinda dito. Ito malaki-laki. Mga stuffed toys. Paikot siya actually. And iba't ibang mga tinda guys. Depende kung ano trip nyo. Pwede nyong check dito.
Balikan natin mamaya yung ano, yung damit. Yung jersey ng FIFA team ng Mexico. So, bali this one, medyo matagal na siya. 1980s pa siya nag-open. Originally guys, ang binebenta dito mga fresh produce, mga seafood, mga meat na ganon. Tapos kalauna, naging souvenir marketplace na siya. Grabe talaga, no? It's giving Coco, Disney Coco. And also, meron akong additional fun fact sa inyo. Dito kasi sa Mexico, sineselebrate nila yung, meron tinatawag dito Day of the Dead, na kung saan nag-aalay sila doon ng water and so on, ganyan. Di ba sa atin may All Saints Day? Dito may Day of the Dead din, pero ibang level of celebration. Meron mga dinedesignan nila, ganun. And so, di ba sa atin kandila, bulaklak, ganun. Dito, totally talagang makeover levels. Cancun. Ay, ang ganda, oh. Sorry? Español? No. Little. Wow. Laklak. Si. Gracias. Kasi guys, kapag nagsasalita tayo ng mga konting salita, akala nila tuloy-tuloy na tayo makakapagsalita. Hindi nila alam, konti lang alam natin. Ito na naman yung mga mask ng La Lucha Libre dito. Usually guys kasi nga, di ba, tulad ng sinabi ko siya sa previous vlog, yung mga ganyang klaseng mask, yan yung sinusuot ng mga wrestler nila dito. Pag sinuot natin yan, di tayo makakahinga. Ano to, gayuma? Lakad-lakad lang tayo. What's this? Kape? Super colorful talaga ng mga dinedesign nila dito, no? Kaya kapag ka nagpa-blacklight, kitang-kita. Pero kadalasan ng mga naka-design na dito Cancun na nakalagay, hindi na Mexico City. Usually kasi di ba mas sikat yun? Ayan o. Di ba? Mga ganyan dyan. Nakapasok na tayo sa pinakaloob. Uy, it's giving Hawaii. Alam nyo guys, share ko lang sa mga taong taga-Hawaii po dyan, sa mga taga-Honolulu or kung saan pa man, gusto ko sana magpunta dyan. Kaya lang, ang mahal ng ticket, super mahal talaga. Iniisip kong ganun, pagka magpupunta ng Hawaii, ang halaga ng ticket pang Europe na, mga ganyan. Or pang mainland USA. Pero pupuntahan ko kayo dyan, mga taga-Hawaii. Gustong-gusto ko talaga. Isa yun sa dream ko talaga na lugar. Honolulu, Hawaii. Tapos mayroon doon isang area. Takot ako kami. Biglang gumalaw to yung gugulatin pala tayo. It's a prank. Ito yung mga napapanood natin sa vlog. Ito. Na nagpapa-tequila tasting sila. Tapos, if ever, parang medyo pipilitin ka nila bumili. Ayan na, tiga niya. It's okay. Ayan, diba sabi ko sa inyo, pipilitin tayo eh. Hindi naman tayo magpapapilit. Kasi nga, hindi naman tayo bibili. No pressure, kumbaga, diba? Oh, dito, ang halaga ng mga keychain, 30. 100. Cancun. Lalagyan na ng susi. Diba? May mga pang damit-damitan. Oh. Damit-damitan. Alam nyo, gusto kong bumili ng ganitong shades eh. Para sa ano? Para sa Cusco. Para atake lang. Kano kaya ano? Kano kaya yung shades na ganyan? Ang lawak pa, meron pa dun sa side na to, pero tapusin na muna natin to. Yan yung mga makikita nyo dito. Makakita kayo dito ng mga colorful Talavera pottery. Lalagay ko dito sa screen ko na itsura niya.
And also, mga sterling silver jewelry. Super uso dito talaga sa Mexico yon. Naalala nyo na nagpunta tayo sa Trajinera boat. Meron dun. Nagbebenta. Ipakita ko naman sa inyo yun. Uy, nakakaramdam ako ng init dito sa loob ha. Medyo may init-init siya. Cute naman ito. Hola. Alam nyo, natutuwa ako sa kanila. Kasi pinupuri nila yung Spanish speaking intonation natin. Kasi di ba nga, nakapag-aral nga tayo before. Pero nakalimutan ko na high school lang kasi yun. Hola! It's okay. It's okay. Gracias. Gusto niyo yun, kakasabi ko lang sa inyo ng Spanish speaking. Tapos bigla tayo nag-English. E di pinahiya ko yung sarili ko sa inyo. Di ba? Ganun lang yun. Pero konting-konti lang kasi. Super konti lang talaga yung alam natin. Ito, meron din sila ditong poncho. Pero sa Cusco tayo bibili niyan. Ay, talagang inaanuhan tayo ng mga ganitong klaseng salamin. Itong ganito. Kasi magandang isuot yan kapag ka nandun ka sa Cusco eh. Diba? Vibing. Ay, baka mabasag pa natin. Diyos ko, magbayad pa tayo. Pero parang ito, ganito. Pero may alikabok na parang siguro isang dekada na tayo dito. Pero paano mga ilagay? Pero okay siya, di ba? Wala, how much? For this one, Yeah? you have pesos or dollars? Pesos. 700 for you. 700. Yeah. It's okay. Gracias. Ang mahal naman kung 700 Mexican pesos. Grabe, ang mahal ng presyohan nila dito. 700 times 3.50 yun na. Yun ang total price niya. Tapos, yun naman kasi, hindi naman yun talaga original din. O yun, diba nyo? Pinakikita ko lang, pero hindi ko po kayo ini-influensyahan na bumili nito. Pinakikita ko lang na meron dito ang sigarilyo. Ayan. Pas alam niyo ba, napanood ko din sa mga vlogs ng mga foreign vloggers na nandito. Ito daw yung best place para ma-practice mo daw yung paghahagel o pakikipagtawaran, ganun. Hindi nga tayo marunong tumawad, guys. Share ko lang sa inyo. Yun ang ating kahinaan ng pagtawad. Dito, atigan nyo, 5 peraso, 100 pesos. Yung Cancun magnet. Tignan nyo guys, so ang ganda dito sa area na to. Meron siyang cover. Grabe talaga, it's giving coco. Maria Bonita. Alam nyo, to be honest, masyado ng kaduluduluhan, suluk-sulukan na itong mga pinupuntahan natin, opo. Yan. Dami mga tindahan din dito sa loob ng mga iba't ibang damit nila. Ang galing nga, may turumbo sila. May-miss ko na gaganyan ako dati guys. Share ko lang sa inyo. Wala. Guys, gusto ko lang malaman kung magkano yung mga jersey. Hola. ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto cuesta? Esa, en 600 pesos. Guys, 600 pesos. 600 pesos. Ilalagay ko dito yung conversion. Medyo mahal, no? Sige, wag na. Gusto ko lang tanungin. Okay, so yun lang guys ang ating quick exploration dito. So basically, iba-iba talaga yung mga presyo nila. Pag pupunta kayo dito is tanungin nyo muna yung presyo at kung marunong kayo maghagel, makipagtawaran kayo. Kasi iba-iba talaga. And I think yun din yung technique nila kasi meron dito mga may fixed price na nakadikit na talaga yung presyo. Pero yung iba, hindi nakalagay yung presyo para I think siguro para maging iba-iba yung presyo na pag unang tanong ng turista. So pag ganun, hindi ko na din binibili. Pero 600 yung baka pwede pa siyang tawaran if ever. Baka maging 500, ganun, and so on. Titingin na lang ako sa Lazada o Shopee. O TikTok Shop. Pilipinas. Guys, andito ngayon tayo. Naglakad tayo papunta dito sa Parque de las Palapas. So malapit lang siya. So this one, sarado yung mga daan din. Kasi may mga shop. Bali this one, ito yung main public square dito sa Cancun. Ayan siya. May mga stores na nag-open. Meron dito sa side na to. And meron din doon. Ayan. Sabi ang ganda dito. It's vibing, oh. Para bang fiesta talaga. Meron mga pabanderitas na ganyan. So ngayon, dire-diretsuhin na muna natin to. Since ito naman talaga yung pinunta natin dito. Para makita niya siya.
It's giving mga One Ratchada or kung ano mga bazaar sa atin. Tingnan nyo, yung mga installation ng murang rides. 60 kada sakay. Mura ba yun? 60 kada sakay. For that. Ito yung mga tinda dito. Ay! Ano to? Hala, may mga photo card. Mix ni Papa Jesus sa Taylor Swift. Grabe kay. Grabe. May ganun. Di ba bawal yun? Ito mga churros. Fresas con crema. Mga drinks. Wala. Ay, chihuahua. Oh. Art. Sana na? Parang ice cream siya. Buscas chile. Aki sobra. Ay. Atake. Ah, ito surprise. Galing. Surprise package? Paquetes de Mercado Libre. Ah, surprise. Galing naman. Ah, ¿cuánto cuesta? A ver si me puedo explicar. One Esto, 100. 100. Condor green. Oh, verde 100. Verde 100. Ah, okay. So 100 tong Y ganito. naranja 200. Ah, okay. Sí. Usted elige el paquete que le guste. Ah, okay. El paquete que le agrade. Uno verde. Uno 100. Uno verde. Paquete 100 pesos. Ayan, so guys, ano siya? 100 lang yung green. El que quiera pues. Ito malaki, de oh. arriba, de Ang abajo. galing naman pa, surprise. El que usted guste. Okay. Here. Yeah. Gracias. Kung gusto nyo yan, surprise package pa tayo dito. Mamaya, pag kita natin ito, hindi natin alam kung ano yung laman niya. Ayan. Oh, di ba? Aguas. Frescas. Aguas, ibig sabihin nun guys, is tubig. Parang gusto ko ng churros. Ito, meron dito mga laro, oh. Zona de Impacto. Grabe. Impacto sa atin, iba meaning. Ayan, oh. Ferris wheel. Ferris wheel. Alam nyo, sumasakay tayo lagi sa mga Ferris wheel, di ba? Kapag nagpupunta tayo sa ibang bansa. Pero nakakatakot sakyan to. Kitang-kita ko yung makinang nasa labas, oh. Grabe, ano kaya laman nito? Di natin alam. Bili-bili tayo, mapagtripan lang talaga natin eh. No? Gumastos pa tayo ng 100. Grabe, Ivan. Baka akala mo 100 piso lang, 100 times 3 yun, 3 point something. Conversion, lalagay ko dito sa screen, so mahal din to. Tignan nyo guys, ang daming pangkainan dito. Bili ba tayong churros? Parang gusto kong churros or hindi pa muna dito agad. Ay no, churros! Ito, meron sila ditong coconut something. Mga flan. Alam niyo ba uso dito yung leche flan? Share ko lang. Ayan, pizza. Kung gusto niyo ng pizza, ito, gorditas de nata rellenas. Ay, ang galing, FIFA cup, oh. FIFA. Hola. Nakakatuwa yung vibe dito, guys. Nag-enjoy ako tumingin-tingin kasi super kakaiba siya sa mata natin. Hindi siya tulad ng mga nakikita nating tinda sa Thailand, sa Pilipinas, sa Vietnam na night market. Ibang-iba. So, new set of items. Yan, the food. Brochetas. 120 pesos. Taquitos. Ito mas okay, daming bibili. Ibig sabihin, mas mabenta. Matanggap sila ng mga Visa card. Oh. Cool naman ito, pagkain na kandila. Ay, ito baka mura na dito.
Tanong natin. Hola. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. Ah, okay. Ayun guys, so tignan nyo. Daming mga pagkain. Di ba mga bago lahat sa ice natin, nakakatuwa. Ang tinapay oh. Wow. Ngayon pa lang talaga guys yung pinaka-square. Ay, ito. Oh, 100 lang dito. Hola! Check natin. Tignan nyo nga guys dito, 100 lahat yan. So kanina 'di ba mahal dun sa kanina nakita natin. Can I check? Can I check? Gracias. Tingnan natin guys kung bagay sa atin. Gracias. Ito kasi pang Machu Picchu. Diba? Iba yung vibe niya. Tapos naka, ano tayo, makapal na jacket. Hindi tayo nakabili sa Pilipinas. Meron tayo, black lang, pero hindi yung parang polarized. So, okay ba to? Check ko nga. Para mas okay to, no? Sige, ito na lang. So guys, ito na lang bilhin natin. Tignan yung 100 lang to. 700 doon sa Mercado 28, di ba? Laki ng agwat. Gracias! Bye-bye! Talaga tayo sa pinaka-park or square. Naghahanap ako guys ng churros eh. Doon may mga churros na tayo nadaanan kanina. Ito yung mga tinda dito. Las Crepas Crep. Tapos mga damit-damitan. So kumbaga, puti siya pero ikaw magpipaint. Ayun no. Tignan nyo. Ayun galing, meron dito massage area, masahe. 30 minutes, 210 pesos. 40 minutes, 280 pesos. Isang oras, 420 pesos. Ay, atake. Meron ata ditong ano, pagtitipon, ano, event. Yan, fiesta. So kung napakadami nating churros na nakita kanina, in-ignore natin, tapos ngayon tayo naghahanap. Ay, ba't mo kailan wala? Saka ka maghahanap. Nandyan, saka ini-ignore mo. Mali yun. Ay, atake. O, diba? Turit-turit ka dyan, oh. Alam nyo guys, I'm super happy na nagpunta tayo dito. Ay, Philippines! Philippines! Ngayon lang ako nakakita ng matawat natin dito sa Mexico. Nakaka-proud. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na yung salamin na to 700 pesos sa Mercado 28, tapos dito 100 lang. Ayun, nakakita na tayo ng churros. Okay na, target locked. Ito na. Ayan oh, di ba? Ito guys, ito yung kaluluto lang nakita ko na ilagay niya. So sige, bili tayo nito. Ang literal na street food, di ba? Dito tayo bibili. 80 Mexican pesos. Wala. Thank you. Gracias. Ano kaya ilalagay dyan? Ito ba? Tignan nyo guys, ang maganda dito, social lang mga pwede yung ilagay. May ganyan, Hershey's, ketchup na ganito, di ba? Nilagyan natin guys ng onting Hershey's. Tapos ngayon, tara na, umuwi na tayo, bumalik na tayo sa hotel. Nag-book na tayo guys ng Uber, so 55 Mexican pesos yung babayaran natin. Wait lang tayo dito. Check nyo lang mabuti yung pick-up point dahil sarado yung ibang daan nga dito kapag ka dito kayo nagpunta. So dito tayo. We're here! Nakabalik na tayo sa ating hotel. Diyan muna kayo dahil i-unbox pa natin ito at sasabihin ko lang sa inyo yung mga quick instruction patungkol dito sa Cancun pag magpupunta kayo. We're back na guys dito sa ating hotel room, and before we end this vlog, sa dulong part, sasabihin ko sa inyo yung mga tips natin dito sa Cancun. But now, papakita ko muna yung mga napamili natin dito sa ating ganap for today's video. So number 1, ito. Ito siya. Nakabili tayo ng polarized na salamin. Actually, ano siya, kapartner siya nito.
naalala nyo to, binili natin sa Sapa, Vietnam. So ito yung susot natin sa Cusco. Nakaganyan tayo, tas ito. O, diba? It's vibing. Lakas maka Machu Picchu talaga ng level, diba? Then, ito yung binili nating churros naman. So this 180 Mexican pesos siya. And syempre, ngayon ay tikman na natin. So yung classic muna. Ito yung lasa ng talagang street food na churros. Hindi yung La Lola, hindi yung San Gines, hindi yung Dulcinea, ganyan. Ito talagang authentic na street food. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Ano siya? Hindi siya super lambot. And siksik yung pinakalaman niya, hindi yung parang hangin lang yung loob. Perfect for dinner. Hindi din siya super tamis. Guys, i-rate natin to sa criteria na budget siya, street food siya, sa churros, mga ganyan level. This one is I'm Manichi approved! Ito yung nabibili po dun sa plaza, yeah, if ever. Sarap! I like it. Partida, wala siyang kasamang chocolate. Kayo bahala maglagay doon kung gusto niya chocolate or condensed. Nilagyan lang natin kalahati ng chocolate pero hindi yung madami. Okay siya. Okay. Next. Wait. Oh no. Ito naman, i-unbox naman natin ito. Binili natin tigo 100 Mexican pesos. Actually, na-intriga lang ako kung ano yung ano niya. So, ang instruction doon, yung color green doon is 100 Mexican pesos. Tapos, yung red is 200. Siyempre, asa medyo kuripot pero na-intriga, yung pinakamura yung binili natin. Okay, so ngayon, buksan na natin. Ayoko muna tingnan. Gusto ko kayo unang makakakita. Baby to ah. Hindi ko siya nakikita. Kayo lang nakakita. Kasi nakatingin ako sa bintana. Ayan. Kasi, kaya ako siya, hindi ako nakatingin. Kaya ako siya pinili dahil may umaalog-alog yung iba kasi walang umaalog-alog. Pinagdadayat na talaga tayo ni Lord! Lord, ito na! Ikaw na yung nagbigay ng paraan talaga, Lord. Ito na! Nakakatawa! Nakakatawa! Natatawa ako kasi meron tayong ganito sa Kabanatuan. Metal. Ito, I think plastic siya. Natutuwa. Hindi ako paniwala na nakakuha tayo ng ganito. Ito na, Lord. Oo na, ito na, magda-diet na. I mean, nagda-diet na, Lord. Talagang kasalukuyan. Nakita mo nga, dinner natin, churros lang, Lord. Grabe ka, Lord. Oh. Pink pa ibinigay ni Lord. Alam niyang kakampink tayo. Wait. Mabigat. Madadala ba natin ito pag uwi? Dagdag bit-bit na naman. In fairness, pwede naman. Kaya ang bigat. Alam nyo ba, 23 kilos yung maleta natin sa lahat ng, yung baggage allowance, sa lahat ng flight natin sa South America, kahit pabalik sa Pilipinas, ang atin pong maleta ngayon is 23.1. So, may lagpas na tayo ng isa. So, bibigat pa lalo dahil dito. Pero okay lang, mauubos naman yung mga iba nating dalang toiletries. Thank you so much sa pa-surprise na ganito. Diba? Hindi mo lang ginawang white, gano'n. Okay yan. Sige, go yan. So, ngayon naman, bago kayo mag-end, sasabihin ko lang sa inyo yung quick tips natin dito sa Cancun. Now, I'm going to give you all the tips na alam ko and personally na na-experience natin. Magsimula tayo sa pag-land sa Cancun. So, nung nag-land tayo sa Cancun, super easy lang, ganyan, and super simple lang din ang airport layout nila kaya hindi kayo malilito. So, pagpasok nyo, paglabas nyo sa mismong aircraft, edi yan, papasok kayo sa mismong airport. Super easy lang, makikita nyo na agad yung pinaka-baggage claim area. And, meron po doong mga rentahan ng sasakyan if ever kung ganun ang gusto nyo.
Tapos, may dalawang pinto. Unang pinto, kapag ka magbubook kayo ng airport, transfer, hotel, pick up, ganyan, or yung mismo hotel na all-inclusive yung mapipick up sa inyo, dun sa unang pinto pa lang, dun kayo lumabas. Tayo kasi, dun tayo lumabas sa general public, pero dapat pala dun tayo sa unang pinto, okay? So, ganito. Dito po kasi sa Cancun, specifically sa Cancun International Airport, hindi po pwedeng mag-pick up ang Uber. Okay? So, yung ride-hailing apps is blocked doon sa mismong airport. Pero kapag ka magda-drop off, like for example, from here sa Ibis Cancun Centro, going there sa airport, pwede yon. Pero from airport, going dito, bawal. Okay, Ivan, bakit ganon? Kasi po, nakasecure yung local taxi operators or group ng exclusive commercial rights doon sa airport na yun. So basically, parang powerful kasi yung parang taxi union dito sa Cancun. Kaya puro taxi makikita nyo doon. And ang advantage nyo, syempre, mas helpful sa kanila yon. Pero ang disadvantage nun sa mga tourists kasi may mga tendency na mahala ng presyo, ganyan, and so on. Kaya ako naman, ang may sasuggest ko sa inyo, mag-book po kayo ng inyong private airport transfer. Okay? Kung solo kayo, tulad ko, 1,300 plus pesos po yung binayaran natin one way. And kung kayo, mag-check na lang kayo, pero personally tayo kasi sa trip.com tayo nag-book ng private airport transfer. Pwede din kayo mag-check sa Klook if ever you want, ganyan. And Agoda, hindi ko pa kasi ever na-try yung private airport transfer sa Agoda. So, pwede nyo din i-check. So, yun. And also, merong ADO or ADO na shuttle. Kaya lang, medyo ano kasi siya medyo parang less hassle, hindi siya point to point, kaya hindi yun din yung option na pinili natin. Tapos gabi pa ngayong flight natin, tapos nagkanda delay pa, di ba? Para masabi ko sa inyo yung presyo, ito, pinicturean ko kasi yung price niya. So this one, nakalagay dito, Cancun Centro, ayan, 145 Mexican pesos, isang tao. Pagka zona hotelera, o yung hotel zone yun, kung doon kayo bababa, 170 Mexican pesos per person. At kapag ka naman sa Playa del Carmen or Avenida area, 270 Mexican pesos yung price. So, yun siya. Cancun Centro tayo, 145 Mexican peso yung babayaran natin if ever. Kaya lang kasi meron yung parang drop-off point. Alam nyo naman, kapag ka ang day mo is airport day, maganda yung point-to-point na yung idadrop ka na agad sa hotel para hindi na hassle pang maglalakad ka. So, lalo na kung madaling araw yung dating mo dito sa Cancun. Okay? So, yun ang may titip ko sa inyo, book private airport transfer. Or, yung shuttle bus, kung on a budget kayo tapos ang flight nyo, tanghali pa lang ang dating nyo, ganyan. Or umaga, yung may araw, ganun. Okay? So, next is sa accommodation. Sa accommodation po dito, may dalawang uri na top options. Number 1 is sa Centro, Cancun Centro, which is kung nasa tayo ngayon. Number 2 is sa Hotel Zone. So, ilalagay ko dito yung screenshot na Hotel Zone. Ano ay ba ng kaibahan yan? Kapag ka po kayo sa Cancun Centro, kung nasan tayo ngayon, malapit kayo sa shopping malls, sa mga souvenir shops, markets, ganyan, and kung ano pa man in between. Kapag ka naman sa Hotel Zone kayo, malapit kayo sa beach, andyan yung area ng mga mayayaman, andyan yung area ng mga all-inclusive na hotels, ganyan. So, kung kayo into beach kayo, pwedeng doon kayo sa Hotel Zone mag-check-in, mag-check kayo doon. Meron din naman mga hotels doon na budget na hindi all-inclusive. So, pwede kayo mag-check niyan, depende sa trip nyo. Pero tayo kasi mas preferred natin yung Cancun Centro kasi alam nyo, to be honest, ang ating pinaka-point kaya tayo nandito sa Cancun because of Chichen Itza, which is yun yung one doon sa 7 new wonders of the world. Yun talaga yung pinakapakay natin. Pero pupunta din tayo sa beach area, pero sa mga susunod na araw yun, okay? So, yun siya. So, Ivan, ano may isasuggest mo? Kung kayo po into beach kayo, mas may isasuggest ko na doon kayo sa Hotel Zone. Pero kung gusto niyo ng mas murang option, kasi mura technically kapag sa Cancun Centro. And aside from that, okay lang din naman akong dito sa City Center. Mas gusto ko nga yung vibe na ganito, hindi ganun kainitan, ganyang level. So sa Cancun Centro kayo at mas mura yung mga hotel dito. Yan naman siya talaga, okay? So Ivan, ano yung first impression mo dyan? Okay siya, hindi ganun katao. Matao lang doon sa mga plaza, sa mga square na pinupuntahan natin. Pero
Nung dumating tayo ng gabi, totally walang tao, parang ghost town na siya. Tapos kaninang umaga, hindi din ganoon kadami yung tao ng mga nakikita ko, pero yung sasakyan madami. And sa mga loob ng establishments, loob ng malls, ganyan, so on, madami. Sa beach naman na area, hindi pa tayo nagpupunta kasi yun, after ng tour natin tomorrow pa natin siya pupuntahan, kaya doon pa natin makikita, okay? So, yun yung experience natin so far sa Cancun. And ito kasing Cancun, ito yung coastal side ng Mexico na sikat na attraction. And tulad ng sinabi ko dun sa previous part, madami tayong mga viewers. Hello po, shoutout sa mga taga-US of A na viewers natin. Pinipian tayo. Sabi nga sa atin, Ivan, sabi nga na buti naman meron ka ng Mexico City vlog kasi puro Cancun yung pinupuntahan namin. Tapos may mga friends din ako na Cancun lang daw yung pinupuntahan ng parents nila. So sabi ko ganun, so itong Cancun super sikat din naman pala talaga nito, opo. So ganon. And kapag pupunta kayo dito, check nyo na lang mabuti yung travel dates nyo kasi mag-check kayo kasi baka mamaya bagyuhing level, ulan ng ulan, ganyan babagyuhin kayo dito or so on. Check nyo mabuti. Kasi tayo, yung travel date natin, naka-pattern siya sa South America talaga. So, mas pinaprioritize natin yung South American weather kasi doon sa Machu Picchu, mga ganyan, mas perfect na mag-visit ng ganitong time. Pero kayo, if ever I think kung into beach talaga kayo, mag-visit kayo sa summer months dito sa Cancun, lalagay ko dito. Ayan, kung kailan yung tamang buwan na pagpunta nyo, okay? So, yun lang naman po yung may advice ko so far. Super dali lang naman magpunta dito, mag-book na lang kayo ng flight. Tignan nyo na lang kung ano yung mas murang option sa inyo, okay? So, tayo kasi galing tayo Mexico City. Yun lang naman ang masasabi ko sa inyo. And maganda tong hotel natin, yung Ibis Cancun Centro. Nagustuhan ko siya, meron siyang tabing Walmart Express. May tabing mall. Kung gusto niyo magkape, merong kapihan na malapit, Starbucks, tapos mga local coffee shops dito, ganyan. And from here, going doon sa mga pinuntahan nating merkado, 28, tapos doon sa plaza area is 50. Naglalaro sa 50 to 58 Mexican pesos yung presyo ng Uber. Okay? Kung mga Uber ang mga gagawin nyo. So yun lang guys, maraming salamat sa pag-watch. Abangan nyo pa mga susunod nating vlog dito sa ating YouTube channel featuring Mexico and other Latin American countries. Again, Ivan Nagusan po. So, yun lang. Thanks!